National Food Authority dinagdagan ng presyo o proseso nitong quality checking nitong mga bigas bago raw ibenta sa publiko. May update dyan si Bombo Bea Peniza. Dinagdagan ng National Food Authority ang proseso ng quality checking ng mga bigas mula sa kanilang mga buffer stock bago pa man ito ibenta sa publiko sa pamamagitan ng mga kadiwa stores. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na karaniwang ginagamit sa quality control ng kanilang ahensya ang kung tawagin ay inherent system, kung saan kada buwan ay kukuha sila ng samples mula sa mga bigas na siyang subject for laboratory analysis at organoleptic assessment para malaman kung pasado ba for human consumption ang mga bigas. Anong ginagawa natin? Si NFA mayroong inherent system, no? Nakalatag yan ng quality control. Every month, tinetesting yan, no? Kumukuha ng samples subject to laboratory analysis at saka yung organoleptic assessment. Inaamoy, inahawakan, niluluto, kinakain. Pag pumasa doon, pasado na. Magmula sa karaniwang proseso na ito, ay dadaan pa ito sa isang bag-to-bag checking bago ito tuluyang i-release sa Food Terminal Incorporated na siya namang nakatoka na magbenta ng mga naturang bigas. Ang karagdagang proseso ay alinsunod sa naging mahigpit na utos ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. at isang mahigpit na direktiba rin mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat i-double check at tiyaking maganda ang mga kalidad ng bigas na ibebenta sa ilalim ng programa. Sa kabila nito ay binigyang diin din ng administrator na kahit pa ilang layers ang gawin para sa quality control ng mga bigas ay hindi naman din ito lalabas sa 100% na perpekto at magkakaroon pa rin ng mangilanginang problema sa kalidad nito. Now, pinagdagan pa namin ng another layer of checking ng quality. Bago ngayon i-release for the P20 program sa 20 bigas, meron na. Of course, napakahigpit na utos ni Secretary Kiko na bantayan ng quality. At the same time, utos din sa atin ni Pangulong BBM na pinabag-to-bag checking pa natin ito bago i-release sa FTI. Just imagine the layers of quality checking. Pero pinangungunahan ko na rin kayo kahit ganito kahigpit ang checking ng quality, hindi mo mawa 100% yan. Samantala, pagtitiyak naman ni Lacson, kahit magkaroon ng kaunting issue pagdating sa quality ng bigas, ang mga ito naman ay tolerable at hindi naman malaking epekto para sa pagiging fit nito for human consumption. Katanggap-tanggap din anya ang mga ganito dahil kahit sa ang industriya naman ay mayroon talagang mga spots na maiiwan at hindi talagang magiging 100% spotless. Ngunit magandang adhikain pa rin ng NFA na matiyak na ligtas at maganda ang mga kalidad ng P20 rice na ibinibenta sa publiko. Within tolerable levels, as mentioned by Secretary Kiko, kahit sa industriya, accepted yan. Merong BO na tinatawag up to 3%. No? So, we're not saying talagang spotless yan all throughout. Mahirap yun. Mahirap ipangako yun. But what we're trying to say is, doble-doble yung checking natin. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!